Alright, so yun mga lods, mayroon naman po tayong deep fryer dito mga lodi. So bale itong deep fryer po mga lods, wala na po siyang switch mga lods. Ayan, dinirect na po yung switch niya mga lodi. Okay, so yan, ito, dinirect na po yan mga lods. Hindi na po siya gumagamit ng switch dun sa likod. So, ang ginawa na lang po mga lods, dito na lang po sa kanyang thermostat, ayan. So bale dito nakadirect na po sa thermostat na lang mga lodi. Ayan. So bale ang problema po nito mga lods, ayan kung napansin nyo po mga lods. Ito po yung connector po papuntang thermostat po mga lods. Sunog na po siya mga lods. Yan o. So bali ngayon mga lods, hindi na po natin to magamit mga lodi. At yung thermostat niya ay sira na po mga lods. Ito yung kanyang auto cut off. Okay pa po yung auto cut off niya mga lods. Pero actually mga lods, itong auto cut off po, ang ginagamit po ito, hindi po para dito sa ano po mga lods. Deep fryer. So yan, napapansin nyo, mayroon po siyang ganito, fitting. So ito po ay na-modified na lang po mga lods. Auto cut off po ito ng kung tawag po dito ay Bain Mary po. Ewan ko lang po kung paano mag-pronounce po. Kung sa atin po sa Pilipinas po ay bayan, okay? So kayo na pong bahala mga lods kung bayan po. Okay? Yung para pag-init po ng ulam po mga lods. Bale nag-i-steam po para painitin po yung ulam. Ito po yung auto cut off na ginagamit po mga lods. Ayan. Alright, so mga lods, bale ito na po yung deep fryer po natin na tunaw po yung kanyang terminal po dito sa kanyang thermostat, and thermostat pin po sira na din po mga lods. Meron po akong nahanap na hindi po ito bago mga lods. Second hands lang din po siya, gamit na po siya mga lods. Ayan. Bali nilinisan na lang po natin yung kanyang terminal, and tinitest ko, tumutunog naman po mga lods. Pag sira po kasi mga lodi, yung thermostat, hindi po yan magtutunog po mga lods. Yung off niya at saka on. So bali ngayon, para matanggal po natin yung ating thermostat mga lods, ikutin po natin yung ating deep fryer mga lodi. Yan na yan. So hilain lang po natin itong kanyang knob pataas. Yan na yan po yung dalawang screw po sa harap mga lods. Okay, so tanggalin lang po natin yung dalawang screw. Yan. Bago po natin matanggal mga lods, kailangan po natin to hilain pataas mga lods. Dito. So ang paghila po nito mga lods, hawak lang po natin dito sa dulo po mga lods dahil sabit po yung thermostat at saka yung auto cut po mga lods. Dapat tanggalin muna natin yung auto cut at saka yung thermostat mga lodi. Okay. Okay, hilain na po natin pataas yung ating thermostat. Ayan. Yan. Pag nahila na po mga lods, ito, pwede na po natin hilain siya mga lods. Yun. Yan. So, ngayon, natanggal na po natin yung kanyang plate. Ngayon, ang matanggal po natin, bago po natin matanggal yung ating thermostat mga lods, dahil mataba po yung dulo po ng thermostat at manipis po yung sa AutoCAD. So, ang unang gagawin po natin mga lods, para lulusot po siya dito sa butas mga lods, unahin po natin tanggalin yung AutoCAD po mga lodi.
Okay. Dahil maliit po yung AutoCAD, tanggalin po muna natin yung AutoCAD para lulusot po yung ating thermostat. Tapos, saka po yung thermostat po mga lods. Dahil itong butas po kasi, saktong-sakto lang po yan mga lods. Yung butas niya mga lods. Yan. Yun o, yung butas niya. Saktong-sakto lang po yan sa thermostat mga lods. Yan. Yan mga lods, natanggal na po natin yung thermostat. Okay, so wala na po talaga siya mga lods. Sira na po talaga siya. So, tapon na po natin. At ilagay po natin yung ating bagong second hand po na thermostat mga lods. Yun. Yun mga lods. Masikip po talaga to. Yun o. Sobrang liit po ng butas mga lods. Katamtaman lang po yan. Kailangan po natin linisan yung butas mga lods. So yun mga lods, natanggal na po natin yung naipasok na po natin yung thermostat mga lods. Ngayon, ibalik na po natin yung ating AutoCAD po mga lods. Ayan, ilagay na po natin mga lodi. So ngayon, ito po yung papuntang, okay, yusin muna natin to. Right. So dahil yung kanyang switch po mga lods, dinirect na po nila mga lodi. Ayan, ito po yung sa switch po mga lods. So nakakonect po na siya, nakadirect na po yan mga lods. Ayan. Dahil palagi po nasisira yung kanyang switch po mga lods. Kaya ang ginawa nila po, nakadirect na lang po. Wala na po itong dito sa kanyang likod po mga lods. So bali ngayon may nakahanda po tayong switch dito mga lods. So ilalagay na lang po natin yung kanyang switch ulit mga lods. Alright, so yun po mga lods. Ito na po, natapos na po natin palitan yung ating thermostat dito sa ating deep fryer mga lods. So ayan, ito na po yung ating deep fryer. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung pag-assemble ng mga lods. Ayan, marami naman po tayo mga ibang video po na na-assemble po tayo ng mga deep fryer po mga lods. Ayan, ito po nailagay na po natin at may ito na po yung kanyang holder po. Nilagay na rin po natin, modified lang yan mga lods. Gawa lang po natin yan mga lodi. So ito po ganito yung sa loob, pinalitan po natin yung kanyang thermostat mga lods at inayos na po natin yung kanyang mga wire po mga lodi. Ayan, may switch na po siya. Ayan, tumutunog na po yung kanyang switch mga lods. Ayan mga lods, bale papakita ko na lang po sa inyo mga lods sa pag-test po dito sa ating thermostat mga lods. Ito po yung tinanggal po natin sa ating deep fryer po dito po sa ating deep fryer na sirang thermostat po mga lods. Ito na po yung luma na tinanggal po natin mga lods. So ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano po mag-test mga lods. Ayan. So ito po yung ating bolang kristal po. Sa pag-test po kailangan po natin ng bolang kristal po mga lodi. Ayan. So ngayon, na-connect na po natin dito sa kanyang terminal mga lods. Okay, tapos pitin lang po natin yan mga lods. Ayan. Nag-on po siya pag ganun mga lods. Tapos i-off po natin. Ayan, hindi na po siya nag-off mga lods. Yun o. So naka-steady po siya, naka-on. Yan. Minsan nagbaba na naman siya mga lods. Kayon, biglain po natin mga lods. Ayan o. Ayaw na. Ayaw niya na mag-on mga lodi. Ayan. Hindi na po pumapalo yung ating bolang crystal mga lods. Yan o. So yan. Dapat pag on po, aangat po siya. Pag off, bababa po yung ating multimeter mga lodi. So ngayon, ipakita ko po sa inyo, ito po yung bago po mga lodi. Ngayon, titest po natin dito sa bago mga lods. Okay. Yan.
So ngayon dito sa bago mga lods, i-off po natin. Ayan, naka-off po siya mga lods. Okay. Ngayon i-on. Saka siya aangat mga lods. Tapos off. Ayan. So ibig sabihin goods po yung ating thermostat mga lods. You know, on, off, on, off, on, umangat siya, off, bababa siya mga lods. So ganyan po ang pag-test sa ating thermostat po mga lodi. Okay. So ngayon ito na po yung napalitan na po natin mga lods. So dapat test na po natin to mga lodi para titignan po natin kung uusok na ba siya mga lods. Kagaya ng palaging ginagawa po natin mga lodi, sa pag-test po dito mga lods, nag-uusok at umiilaw po yung ating pilot lamp po mga lods. Indicator light o kaya pilot lamp, basta kung ano na pong gusto nyong tawagan dyan, kayo na pong bahala mga lodi. Ayan, so yan, naka-on na po mga lods. Okay, nakaset po tayo sa 100 temperature po mga lodi. So hindi naman po natin maramdaman po mga lods kung 100, 120 po pag wala po tayo nakalagay sa kanyang tray at oil po mga lodi. So ngayon sa 100 lang po natin ilagay and ayan po, lumalabas na po yung usok mga lodi. Ibig sabihin mainit na po yung ating heater po mga lods. Ayan, palakas ng palakas po yung ating heater. Sa pag-test po mga lods, pindutin lang po natin itong kanyang switch po mga lods. Ito po yung button switch niya po mga lodi. Ito po yung pinipindot. Para pagpatong po dun sa kanyang tray, nag-o-on po yan mga lods. Tapos pag i-rest po siya mga lods, inaangat lang po yan pag sabitan dun sa taas ng kanyang tray. Tapos ibababa lang kung gagamitin na naman bago siya mag-on mga lodi. Ayan. So dahil okay na po yung ating deep fryer. So ako po pang samantalang magpaalam po. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.